Mapagpalang araw mga kahabi. So yung pag-uusapan natin ngayon ay paano mag-project mutation ng Indian ringneck. So sa mga nahihilig ng mga ibon dyan, lalo-lalo na po sa Indian ringneck. So yung nakagawian natin ay yung bibili lang tayo ng isang pares na Indian ringneck, isang lalaki at isang babae, pagsasamahin. Pag nagpares, masaya na tayo. Pag nag-breed, mas masaya tayo. At lalo na pag nakapag-hatch na sila at nagkaroon po ng mga inakay, ay napaka sarap ng pakiramdam na nakapag-breed na tayo. So yun naman po yung ating hinahangad na sa pag-aalaga ng ibon. So ang topic natin, paano magpa-project. So kung magpa-project tayo ng mga mutation ng Indian ringneck. So ano-ano ba yung dapat i-consider natin para makagawa tayo ng project sa Indian ringneck. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, mga kaabi, or napadaan po kayo, at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humihingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at Lima pa. So maraming salamat. So tuloy-tuloy po tayo. So dito, mag-aaral tayo. Magkakaroon tayo ng knowledge, wisdom, at theory, ika nga, dahil sa ating pag-aaral. So, unahin natin yung ano ba ang ibig sabihin ng mutation. Kasi magpa-project tayo ng mutation ng Indian ringneck, ngunit ano nga ba yung tinatawag na mutation? Ang mutation ay pagbabago ng genes na nagdudulot ng ibang kulay o itsura ng ibon kumpara sa original na wild green color. So yun po, ang normal original na Indian ringneck ay green body, black at pink ring ang male. So yung original po na Indian ringneck color ay wild type green color. So yun po yung original ng Indian ringneck color. So yung mutation ay nagbabago ng genes. Kaya doon papasok yung bagong mutation dahil sa pagbabago ng genes na nagdudulot ng ibang kulay. So yun po yung gagawin nating project mutation ng Indian ringneck. So kaya magbabago tayo ng kulay. Kapag may mutation, magkakaroon ng ibang kulay gaya ng blue, violet, lutino o yung yellow, albino o yung white, pied, may patches or cinnamon. So yun po yung mutation, nagbabago po ng kulay. So ang mutation project sa Indian ringneck ay pagpapares ng mga ibon para makagawa ng specific na kulay, genetics combination gaya ng blue, violet, lutino, pied at iba pa. So yun po yung mutation project sa Indian ringneck. Basic process mga kahabi, alamin muna ang genetics pair. So dapat bago tayo mag-prepare, alamin natin yung kanilang genetics. So ano ang ibig sabihin ng genetics? Sa Indian ringneck, ang genetic ay pag-aaral kung paano namamana ang kulay, mutation at traits ng ibon mula sa parents papunta sa chicks. So yun po yung genetics, namamanang kulay or mutation at traits ng ibon. Kasama sa genetics, kulay ng balahibo, mutation, split genes, laki at body type. Minsan, ugali at quality ng feathers. So yun po. So alamin muna ang genetics ng pairs. Kailangan alam natin ito. Visual color ng ibon, split genes nila, dominant or recessive mutation. So tulad ng nabanggit natin, yung dominant or recessive mutation. So pag-aaralan din po natin yan. So let's go. Halimbawa, green split blue
ipapares natin sa green, split blue, pwedeng maglabas ng green, green, split blue, at blue. So yun na po yung pagpa-project natin ng bagong mutation. Pagpapares tayo ng green, split blue, pwedeng maglabas ng green, green, split blue, at blue. So nagkaroon na po tayo ng bagong mutation. Ito na po yung color blue. So intindihin lang ang dominant at recessive. So yun po ang kailangan nating maunawaan. Ano ba yung dominant mutation? Kahit isang gene lang, lalabas agad ang kulay. So yun po yung dominant mutation. Kahit isang gene lang, lalabas agad ang kulay. Sa recessive mutation naman mga kahabi, kailangan ng parehong parents may dalang gene. Hindi yung gene na yung tinatagay natin. Hindi po yung gene, G-I-N. Gene, ito pa yung G-E-N-E. Tama pa ba pag-pronounce ko? Gene? O yun, gene. Gene. Example, blue mutation, recessive po yan. Kaya parehong parent dapat may blue gene para magkaroon ng blue chicks. So yun po ang hindi naman natin to makukuha agad-agad Isang upuan lang, isang discussion. So hihimay-himayin natin to mga kahabi para maunawaan natin kung ano yung mga ipagpapares natin, ano yung kulay na ipagbabangga para makapag-produce tayo ng bagong project mutation ng Indian Ringneck. So yun. So mag-aaral-aral muna tayo ngayon. So ano yung pagkakaiba ng dominant at recessive? So yun po yung magandang talakayan natin para makakuha tayo ng idea para doon sa mga ibon na ating inalagaan kung ito ba ay dominant o recessive. Ang dominant gene ay lumalabas agad ang katangian kahit isang gene lang ang dominant. So, ibig sabihin mga kahabi, kahit isang dominant lang ang ipapares natin ay lalabas agad ang katangian ng isang gene dahil ito ay dominant. Mas malakas itong magpakita ng trait. So, yun po Ano ibig sabihin ng gene? Yun. Dahil tinutukoy natin kanina na magkaroon lang ng gene. Kahit isang gene lang ang isang dominant. So, ano ibig sabihin ng gene? Ang Indian Ringneck, ang gene ay tumutukoy sa namamanang katangian na nagdidikta ng kulay, pattern, o iba't ibang traits ng ibon. So, yun po mga kahabi So, dahan-dahan lang natin para maunawaan natin yung mga napag-uusapan natin. Para kung magpa-project na tayo, ay alam na natin yung ating gagawin. Halimbawa, ang gene sa Indian Ringneck, blue gene. Nagiging blue ang katawan imbes na green dahil yung blue gene niya. Lutino gene, dilaw ang katawan at pula pink ang mata dahil meron siyang lutino gene. Pied gene, may halo-halong patches ng kulay kaya nagkakaroon ng pied gene. Violet gene, may violet purplish shade. So yun po yung violet gene. So yun ang unti-unti nating mauunawaan. Kapag breeders nagsasabing split to blue, ibig sabihin may karga na blue. Pag sinabing split, yung isang ibon ay meron pong karga na blue. Dala ng ibon ang blue gene pero hindi nakikita sa itsura. Katulad ng green. Halimbawa, green color, sinabi ng breeder na split blue ito, hindi natin makikita visually. Meron lang siyang karga. So, kailangan tiyakin natin na kung sinabi ng
seller or breeder na mayroon tong split, ay kailangan mayroon tayong tiwala doon sa nagsasabi. Hindi yung pwedeng sinasabi lang, baka yun ay si Boy Karga. So kailangan tiyakin natin na kilala natin yung pinagbila natin yung pinagmula ng ibon dahil doon sa split na tinatawag. Double factor violet, dalawang violet gene ang merong kaya mas matingkad ang kulay. Parang genetic ng tao. Ang genes ang dahilan kung bakit iba-iba ang kulay, itsura ng anak ng ibon. Depende sa parents. So yun po yung genes na tinatawag. So ano namang ibig sabihin ng traits? Ang traits ay mga katangian o feature ng ibon na pwedeng makita o mapansin. Kasama rito ang kulay ng balahibo. Ito na yung green, blue, lutino, violet. So yun po yung traits. Laki ng katawan, hugis ng ulo o tuka, ugali, behavior, tulad maingay, malambing, masungit. Ability magsalita o gumaya ng tunog. Ring sa leeg ng lalaki kapag adult na. So yun po yung mga traits na tinatawag. So sa dominant color ng Indian ringneck parrot, sa Indian ringneck may iba't ibang klase ng mga mutation. Dominant, recessive, sync-link. So yun po yung ating iintindihin para malaman natin kung ano yung karga ng ating Indian ringneck na inaalagaan. So gumawa ng pairing plan. Kunyari, gagawa tayo kasi magpa-project tayo, kailangan may pairing plan tayo. Ano nga bang kulay yung ating pagsasamahin? Sa halimbawa, gusto mo ng violet blue, lutino, albino, pallid, green, pied combination. Pipili ka ng tamang pair para doon. So, yun po mga kabi. Kung gusto nating magpa-project tayo ng violet blue, albino, lutino, pallid, pied combination, pipili tayo ng tamang pair para doon. Yun ang tinatawag na project mutation. Example, project blue, ipapares natin sa violet blue. Chance na ng violet babies. Pag blue, ipapares natin sa violet blue, ang babies nila merong chance na magkakaroon ng violet. Chance ng violet babies. So, yung lutino naman, ipapares natin sa blue split ino, possible albino naman ang kanilang chicks or yung mga progenies. So, yun po yung pagpa-project. So, gumamit ng Punnett square. So, ito ang ginagamit ng breeders para i-compute ang possible outcome ng babies. So, halimbawa, blue, ito yung tawag nitong sign na to, ay BB, small b. Green split blue, ito naman yung kanyang sign or symbol, ika nga. Possible, 50% green split blue, 50% blue. Kung yun ang ipagpapares natin mga kabi, blue, ang ipapares natin, green siya, pero split sa blue. 50% green split blue, 50% blue. Halimbawa, nagkaanak sila ng 4. Yung dalawa ron ay split sa blue, pero green ang kulay. Meron lang siyang karga na split blue. Yung dalawa naman ay visually blue. Yun po yung kalalabasan ng progenies kung ito po yung ating ipagpapares. Record keeping, mahalaga. Isulat ito mga kahabi. Kailangan meron tayong record sa parents, hatch date. Hatch yung pagkapisa, mutation, split genes, outcome ng bawat lots. So mahalaga po ito para sa mga inalagaan nating mga
Indian ringneck, lalo na po kung nagpa-project tayo. Iwasan ang inbreeding. Huwag madalas pagparisin ang magkapatid, magulang at anak. So yun po ang medyo iwasan lang po natin. Dahil pwedeng magdulot ng mahihinang chicks, deformities at fertility problem. So yun po yung nagiging problema pag pinagpares natin yung magkapatid na Indian ringneck or magulang sa anak. So pwede naman pagparisin kasi kayo naman ang may-ari. Pero ito yung magdudulot ng pwedeng magdulot sa mga progenies, mahinang chicks, deformities, fertility problem. So kung gusto niyo talaga mag-project ng inbreeding, nasa sa inyo naman po yan. So common beginners project. So katulad natin, mga baguhan tayo, hindi pa natin nalalaman yung malalalim na mga combination, malalalim na mga mutation. So dito lang muna tayo sa mga beginner. So katulad ko, beginner pa lang ako dahil yung ang akin lang naman makapag-alaga at makapag-breed. Yun lang naman dati yung aking vision sa pag-aalaga ng Indian ringneck. Kaya nag-avail ako, hindi ko alam yung ganitong pamamarampa ng mga project. So ngayon, naunawaan natin unti-unti, nag-aaral tayo, nagre-research tayo. Yan ang maganda mga kabe. Mag-aaral tayo, mag-research tayo, at itong mga content natin ay para naman makatulong sa atin. Ayoko namang suluhin lang yung aking nalalaman. Gusto ko makapagbahagi din at sama-sama tayo sa pagpa-project ng mga Indian ringneck. So, common beginners project para sa atin, blue line, violet line, Lutino line, excuse me po, 5 combination. So, yun po ang mga common beginners project. So, yun po ang ating ipa-project mga kahabi. Mga common dominant mutation sa Indian ringneck. So, yung mga common dominant, dominant, incomplete, sorry po, violet factor, pied na maraming lines, dark factor. So, yan po, mga dominant po yan. So, sa mga recessive naman po, mga kahabi, na mutation, blue, tortoise, misty, at ilang lines. So, dapat maunawaan natin yung dominant, ano yung mga dominant line, dominant color, at yung mga recessive color. So, unti-unti, maliliwanagan din natin sa ating talakayan na unti-unti natin itong babalik-balikan para ma-refresh tayo mga kahabi habang nagpa-project tayo. Sa Sings Link naman mga kahabi, ito yung Lutino, Ino, Pallid at Cinnamon. Ito po yung mga 6 link na mga color common dominant mutation. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa ating pag-aaral. So unti-unti natin, maunawaan din natin kung ano ibig sabihin ng ating mga pagpa-project. So hopefully, meron tayong mga nakuhang idea sa mga dominant, recessive. Ano yung dominant, ano yung recessive. Yung dominant muli ay isang gene na kahit isa lang ang meron sa ibon ay maglalabas agad dito. Sa recessive naman, kailangan dalawa silang merong karga na gene na recessive para lumabas yung kulay. So, kung meron man akong nasabi na medyo out of line ay pakicorrect po tayo. Sa mga kahabi naman natin na bihasa na sa ganitong mga project, kung gusto kong mayroon kayong i-share ay pwede naman po. I-appreciate ko po yan at ibabahagi din natin sa mga baguhan nating mga kahabi na tulad ko. Maganda ang buhay pag mayroon tayong kaalaman sa pagpa-project ng mga mutation ng Indian ringneck. At kung nagustuhan nyo itong talakayan mga kahabi, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So sa next topic naman po, magpapares naman tayo ng mga project natin, ng mga mutation, tapos kung ano yung posibilidad na maging progenies nila. So interesting topic po tayo ngayon mga kahabi dahil sa ating project mutation ng Indian ringneck. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.